Guys, another video again. So, ang video naman na ito is kwento tungkol sa awakening at anong pakiramdam sa loob ng bahay, sa labas at syempre alam ko may makaka-relate. At syempre alam ko yun din ang feeling ng black sheep na sinasabi nila sa family. Lalo pag iba yung pag-iisip mo sa kanila. Kaya nga naging black sheep. Kasi kakaiba, may gusto ka na ayaw nila or naging black sheep ka kasi nakikita mo yung masamang ginagawa ng family mo, iayaw mo. Yun ang miracle. Yung lahat nagsisynchronize sa sinimulan ng parents. Pero may iisang hindi. Mostly nakikita natin sa movie yun eh. Or related sa politic family or mayaman na family. Or syempre meron din naman yung mahirap. Pero yung isang taong to hindi nag-a-agree sa mga pinaggagawa nilang bumabaliktad ang sikmura, sinasabi nila. So, pero bago yun, may, hindi ako sabi sa video na tungkol sa pagpapatawad. So, ito ay effect ng hindi marunong magpatawad sa kapwa niya. Lalo sa sarili niya. Kasi kailangan mo pa rin patawarin ng sarili mo na na-experience mo yun or ano bang Tagalog kasi nun? Na-experience. Pag naghahanap ka ng Tagalog, English. Pag naghahanap ka ng English, Tagalog ang meron. Ano? So, yan, na-experience nila dyan doon dito. So, validation, number 1. So, ang cause lang naman ng unforgiving soul is yung pains and traumas na nararanasan natin sa iba at sa sitwasyon. Na humahantong sa ay so a bird kasi ang lakas ng ulan. 1, 2, 3, 4, 5. Wait. Nakahilira sila, oh, yun. Sa gilid ng ano. Yung, ayun, oh. Hi! Hi, birdies! Oh, yun, ang dami. Yan, nakikita nyo? Yung black na maliliit. Hello! Asa ba yun? Ayun. Uy, sinagot ako. Hello, sige lang, silong kayo. Huwag kayong umalis. Hi! Basang-basa sila sa ulan. Kasi hindi na masyadong malakas yung ulan kaninang umaga, pero ngayon na alas 12 na at maghapon biglang lumakas. Ipupunta sana ako ng hospital, pero nalaman ko na pumunta yung isang kasing ko, marunong naman silang mag-press ng papers, lalabas daw si Lola. Kasi tinanong ko yung nagbantay, hindi daw naman sinabi na lalabas. Pero biglang tumawag ako nagtatanong ako kung may payong, kasi wala akong payong. Iniwan ko dun sa hospital lahat. Wow. At least, may me time para mag-isip ng aking i-content at sasabihin. Kasi awkward minsan kung lalo pag hindi nila naintindihan yung pinagsasabi mo tapos naririnig nila. Minsan sasabihin nila, hindi mo ba ititigil yan kasi isipin ng iba, ano ba kasing Tagalog ulit ng crazy. Isipin nila, yun, crazy daw ako. Pero kung walang gagawa, hindi wala or sinabi ko ata noon is hayaan mo kung gusto nilang pakinggan, di pakinggan nila pag hindi. Or hayaan mo kung isip nila na mukha akong, ayun, baliw, siyang, baliw, ayan. So, ayan ituloy natin, nawala tuloy. So, yan, validation, number 1, yung effect niya. Cause lang is pains and traumas, ayan. Validation na naghahanap ka ng, kunwari, may gusto ka, tapos, gagawin ng taong yun, vinalidate niya. Or kung kunwari lalo pag nagkukwento yung tao is about pains and traumas ng past, paulit-ulit. Tapos nung una pinapakinggan mo, tapos binavalidate mo na, sana ganito ang ginawa mo. Sana ganito. Pero bigla kang nagsabi na, sign sana kay God yun na dapat ganito, ganyan. Medyo iiba ang pakiramdam nila pag ganun. So medyo pag nakikipag-usap tayo dito na lang at dyan, ugaliin lang nating lalo pag matanda at sakitin or napapansin mong mahina dito at dito, pero paunti-unti lang naman na i-open up mo yung mga ganun. Kasi minsan nakaka-apekto din sa'yo na gusto mo na nga lang silang tulungan, naiiba na ata. Parang ikaw pa ang masama. So, yung mga katulad nila, nagising, let's just pray to our Father na kahit nasaktan man sila, marirealize po nila. Validation, yan.
And yun, parang yung sabi ko, pag magkukwento, laging may kahiliran sakit na mararamdaman mo din yun. Tapos may manabibigay din lang silang toxicity sa'yo kasi negative ngayon. So, ugaling i-release lang yan. Kung hindi kaya, mararamdaman mo na parang negative na bumibigat na parang nararamdaman mo din yung nararamdaman. Well, pray to God. Kahit kinakausap mo siya, pray ka. And, may part din yung ano ba yun? Nawala yung word. May tulong ngayon. Yung huminga ka na malalim at huminga ng malalim at ibuga. Ayan. Exhale, inhale. Tapos release. Kaya mo kung napansin niya bakit ganun. Magdahilan ka na lang. A little bit white lie na may dahilan. Or kung kaya mong itago, ayan. Or medyo iban mo yung tapo eh. Gawin mong comedy. Para maiba naman. Kasi maapektuhan din yung mental health mo at yung energy mo at sarili mo syempre na nakikinig. And ano pa? Yan, naapektuhan yung health nila mentally and physically. Yun yung mga may sakit sa heart disease, minsan sa tiyan, dito, migraines. Pero may migraines din na related sa healing or awakening. So, pain sa katawan or di makatulog, ganun. Ano pa ba? Ano ba yung nilista ko? Nakalimutan ko. Pero parang na-explain ko na lahat din sa Tagalog. Sa sinabi ko na to. Spirituality also. Na para kang di makaalis dun sa pain na yun. Na nararamdaman mo. At paulit-ulit na lang. Lalo pag open ang chakra mo. Paulit-ulit na lang, yun ang sinasabi mo pag makikipagkwentuhan ka. Open na nga yung chakra. yun na lang ang alam na sabihin. Yun yung napipitik ka ng sarili mo na. Pero iba din sa wickedness. Yung masasabi mo lahat ng iba din as a truth. Kasi meron yung truth na totoo naman pero masakit. Pero meron yung masama yung sinasabi mo na masakit. Yung masasabi mo na yung lahat ng masasamang gusto mong sabihin sa isang tao. Lalo mararanasan mo yan, di ba, lalo pag nagtatrabaho ka, tapos may boss ka, tapos ganun magsalita. Or ka-workmate, or nakasalamuha mo, or minsan napupost, di ba, sila ng video na ganun. Or sabihin mo ng anger problem, sometimes. At ano nila sa'yo, nabibigay nila. Kahit panood-nood ka lang, kung very vigilant and observe ka lang sa social media or dyan, na nasaktuhan, parang chismosa tuloy, nasaktuhan mo lang may pangyayari. Ayan, makikita mo. So, it depends kung paano magsalita yung isang tao. At paano niya i-project yung mga anger, hatred niya, or yan, sakit ng loob, or hinanakit sa mga tao sa mundo. So, ugalian po natin magpatawad. Napapalaya po natin ang sarili natin. Pag ibukas natin yung bibig natin, magagandang salita ang lumalabas. Or sharing. Or basta salita na walang nakaka-epekto sa ibang tao, lalo pag nakikipagkwentuhan ka. Saya na sinasabi nila. Is in peace na sinasabi nila. And loveliness na sa utak ko. And yan, punta na tayo sa experience. Nasabi ko na rin sa other YouTube channel ko. Ito, actually. So, parang Tagalog lang. Siyempre kasi di rin nila chine-check yung kabila eh. Minsan, parang naiba din ang meaning sa English eh. Sa Tagalog. Hamis. Kaya, mag-Tagalog din tayo dito. Mag-content din tayo dito sa bandang Tagalog. Ayan. Ay, biglang nawala yung mga birds na pinansin ko. Naghilo lang siguro. Naapektuhan yung lightings. Ayan, inon ko yung yan ang ginagamit ko pang light dito kasi yung ilaw nga naman. Yan, lubat na lubat talaga yan. Kasi walang araw. Yang isa. Ang lit ng solar panel niya tapos dalawang bulb na ganyan. Yan. yan.
So, walang araw, so hindi natin matcha-charge yan. Yan, pwede sa kuryente kasi. So, dual. Solar or kuryente. I recommend you. Ayan o. Tapos nag-ano din, parang nagbebenta ako. So, ilagay ko yung link sa comment section. Nagbebenta. Ayan. Pwede rin gamitin pang charge. For sure. So, ayan. Balik tayo. Sa awakening, lalo pag napapansin mo yung paligid mo, observant ka, napapag-connect mo ang something, at ginawa mo yung work mo or trabaho mo sa sarili mo, na, kasi meron din akong napanood sa TikTok na video ng isang pare. Sabi niya, gusto mong magkaroon ng para mapansin ka, mahalin mo kung anong gusto nila. Yung wants nila, sabi nila, gawin mo kung anong gusto nila, mahalin mo kung anong gusto nila. Pero pag minahal mo na ang sarili mo, well, well, alam mo na ang resulta. Maraming magagalit. Sabi niya, parang totoo lang din yun. Totoo actually. Makaka-relate ka. Pero pwede namang mahalin natin ang sarili natin at mahalin natin sila. Yun lang, hindi nila naiintindihan yun, yung boundaries na yun. Na pwede mo namang i-consider sila, pero kailangan din nilang i-consider ikaw kasi minahal mo na yung sarili mo. Hindi lang sila. Kaya nga, dun ko din nare-realize na ang panahon na to, yung present na to, is laging iniisip nila is sila. Me, the ego part. Hindi patas yung ego, super ego, etc. Pag sa psychologist, walang balance. Lagi na lang, me. Paano mo naman sila i-consider kung hindi naman nila din i-consider yung kailangan mo? Lagi na lang sila. Kaya, nagka-clash. Kaya, ang pinakamagandang gift ni God, pag ginawa mo yung work mo sa sarili mo, is mawawala yung loneliness mo na kailangan mo ng validation sa iba. Na ma-feel na hindi ka lonely. Kasi ganun na po yung natin, sitwasyon natin ngayon. Yung maghahanap ka ng isang tao na magsisynchronize tayo sa mga, hindi lang siguro wants or needs. Pero parang pag sa relationship, kailangan maghanap ng lalaki tapos niloko ka na nga, tapos babalikan mo or maghahanap ka para masabi mong maganda ka or yan, hindi ka lonely, may kasama ka, may katuwang ka. Paano kung lagi na lang nating hinahanap yung pero wala pala? Paano kung hanapin natin sa sarili natin bago natin maibigay sa iba? Yun siguro ang hindi natin naintindihan, no? Na oo nga, naniniwala tayo sa Bible, sa Christian, kay God, kay Jesus Christ. Pero hindi rin natin naintindihan, ganito yung spirituality, hindi natin naintindihan na mahalin muna natin yung sarili natin bago natin maibigay yung pagmamahal sa iba. At maibibigay din ng taong yun ang pagmamahal para sa atin. Kasi paano mabibigay yung pagmamahal na yun pag hindi mo rin inisip yung sarili mo? Di laging toxicity na lang yung makukuha mo, pero hindi mo makuha yung validation sa kanya. Sa taong yun. Paano kung mahalin natin muna yung sarili natin? Tapos, sakto, parang itong taong to is meant to me. Or itong family to. Baka ngayon isipin din nila ako. Paano kung gawin mo sa sarili mo muna? Example, makikita din nila yun Bakit yung taong to nag-iba? Makikita din nila yung benefits at cost, lalo pag pinapakita nila sa iyo na importante ka lang kung may nabigay ka. Kung nagbago ka. Kasi dati binibigay mo, di ba? Doon din medyo magkakaroon ng chaos. Yung gusto nilang ibalik yung ikaw. Na kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila, parang control nila ikaw. Yun yung pinaka-ayaw ko noon pa. Ewan ko bakit. Kasalanan ba to kung yung inisip ko is ayaw ko ng isang taong kontrolin? Pero ngayon ko naintindihan na we cannot control someone. We cannot control love also. That is not a real love. Obsession po yun. Delusional po yun. Pag totoong nagmamahal ka, iniisip mo din yung iba, di lang yung sarili mo. You consider everything. You balance it.
Well, pasensya, nalalagyan ng English. Sabihin ko nga, Tagalog, biglang may English tayo. Ayan, we consider everything. That in loving, ang pagmamahal, is bigayan po. Hindi kinukuha. Kasi sa sarili mo nga bibigay mo din yun. Pagbibigay din lang po yun. So, doon mo din marirealize na bakit naging me lahat ngayon kasi kunwari itong sitwasyon na to, bakit hindi ka nagpunta ng ganito ganyan biglang umulan or ano bang Tagalog nun kasi ito na lang, biglang umulan, nakalimutan mo yung payong. Tapos may pupuntahan ka sana na late ka dahil umulan at nagsilong ka. Tumawag yung itong taong to. Tapos naka-schedule sana yan. Nagkaka-problema sa Tagalog Naka-schedule sana, parang hindi ka na natuloy dahil sa ulan. Tapos napagalitan ka, etc. Sinabi na gusto nang sabihin. Walang consideration sa taong yun na umulan nga, hindi nakakuha ng payong, etc. etc. Tapos, sabi mo na yung lahat ng masasakit, bubuta nga, ganyan. Yung mga words ng tao na gusto nilang sabihin, hindi rin nila kinonsider yung binigay nilang word at maapektuhan dito at dito. So, magbibigay ng boundaries ng yung taong yun. Next time, sige ka, kung mapupuntahin mo ako ulit doon, di ko nagagawin. Parang biglang naging ganun, kahit simple lang. Kahit simple lang, bigla tuloy nagbago yung taong yun para sa'yo. Mga ganong scenario. Kahit sa pagmamahal, yung paulit-ulit mong pangluloko sa kasama mo, may time na magbabago din yung niluloko mong taong yun at iiwan ka. Nawala na yung consideration. Kahit sa movie, minsan nagiging lost. Yung paulit-ulit na lang yung plot at alam mo na yung kung anong next. At biglang nagsawa ka kasi paulit-ulit. Wala na bang maiba? Lalo pag sa relationship at pagmamahal ng isang babae at lalaki. Sa kasal, ganun. Kailan din naman tayo makakapag ng movie na about buhay, lagi na lang ba relationship inside the family, being open-minded in more. Sa bagay, lahat naman ng ating sitwasyon dito sa mundo, kahit reality is relationship ang problema natin. Inside the family, friendship, ganun. Pero nakakalimutan din natin yung relationship kay God na idagdag kahit sa movie or kwento natin, testimony natin. So, dito ko na rin naintindihan na kung protected ka sa forehead mo, na pinakilala sa'yo nung lumaki ka si God, kahit hindi kayo nagsisimba. Yung konting sabi lang ng parents mo na huwag mong gawin to, yung advice, huwag mong gawin to kasi magagalit si God, parang ganun. Yung mga takot na sinasabi ng parents minsan, pero may sabihin ko nang may dahilan din or may malaking effect din sa journey. Minsan kahit kunwari yung minsan sasabihin kang huwag ka punta dyan kasi may multo, parang ganun. Pero ilagay natin sa sitwasyon ni God. Yung pananakot na may bright side na hindi effect, hindi ko mahanap yung word. Basta parang ganun. Well, pasensya na. Nadadagdag yung Concentrate na lang tayo. Concentrate! Or binibilhan din kasi kami minsan yung book, yung storybook noon. Tapos meron yung hiwa-hiwalay na yun. Parang kami mismo binabasa namin yun. Or minsan nagpapakwento kami. Buti na lang mahilig din silang bumili ng libro tungkol sa lalo sa mga magaganda na may matutunan yung bata. Ang ganda rin yung mga ganung magulang Hindi lang laruan, kundi pati yung libro, coloring book na tungkol sa story
lalo ni God nung past. Yung story sa Bible. Kasi gumagawa sila ng books na ganun, di ba? Parang nawawala na nga ngayon eh. Parang iba, ang mas nagaano is novels. Lalo pa sa, pocketbook pa yan. Mahilig akong magbasa ng pocketbook pero bigla akong pinigil. Alam mo ba yung, sabi ko nga pa ulit-ulit, parang andun ka na lang sa una, alam mo na yung huli. So, naapektuhan din tuloy yung ito. Lalo sa part ng yung, lalo pag, alam niyo yung girl and boy, lalo pag, paano pa sila natatawa ako dun, paano nila, ilarawan na yan yung word. Yung mga gagawin nila, yung girl and boy, alam niyo na yan, yung green. Step by step pa. kahit pala kwento rin yun, no? Mas mas artistic sila sa part na yun. Mas nabibigyan nila ng magandang imagination sa mga salita nila. Pero pag tungkol sa kwento ng buhay, wala. Mostly nang nagsusulat. Nagiging artistic lang ang isang novel or libro pag related sa buhay ng tao. Yung biography na sinasabi nila, kung anong naranasan ng taong to nung mahirap siya hanggang yumaman, parang ganun. Pero walang makagawa ng imaginative na related sa realistic about life na libro. Based on true story lang. Hindi pa ako nakakita ng ganun na. Meron. Gusto ko yung kwento ni all about tragic life. V.C. Andros yun pala. Gusto ko yun. Parang relate sa life. Pero ang galing ng plot ng pagkakakwento nila. V.C. Andros. So it's all about tragic lives. Mostly parang babae yung main characters niya. Na minsan adopted child na babae tapos napunta sa kakaibang family situation. So ayan. Parang ganun to. Yung awakening. Parang ganun din. So, ang magagawa mo lang is confrontation kay God dito. Be vigilant lang kung pag-isip mo mismo yung dumating dito or message sa Kanya. Kasi pag paulit-ulit mong ginagawa is makukuha mo na yung connection na parang kung may nagkwento or nagtestify ng ganito na oo, naririnig ko yung boses ni God or nararamdaman ko pag inugali mo gawin din. Promise. Mararamdaman mo din siya, maririnig mo siya, or magpaparamdam kahit, or sa sitwasyon, or sa experience, etc. Mapapatunayan mo din yung mga testify ng iba. Na yung gawin mo na lang validation is siya, si God. Pag hindi mo makuha sa iba. At sa sarili mo din. Ang gawin na lang natin is more understanding patient. Kasi soon, we will awaken also. Kasi pag nag-awake ka, nag-a-awake din actually sila. But you have to confront one another also. Pag napapansin mo ng paulit-ulit, kailangan mo din mag-usap kayo face to face. Kasi pag walang pag-uusap, confrontation, nagbibigayan lang kayo ng toxicity actually. Paano kung ikaw lang yung kaya mong i-transmute or ang negative na or toxicity na nararamdaman mo sa relationship na yun, siya, hindi. Di siya lang yung maapektuhan. Di iisipin mo din kawawa yung isang yun. You have to consider it na i-open mo na lang yung throat chakra mo kahit masasaktan kayo, boss. Of course, masasaktan ka kasi masasaktan din siya. Siya, ang iisipin niya, nasasaktan siya. Kasi hindi niya naintindihan din. So, ipaintindi mo sa kanya na ganito, ganyan. Lalo pag gusto mong ipaintindi na baka dahil sa mga nararamdaman mo na yan, kailangang patawarin yung past mo. Ewan ko kung naiintindihan nila din. Kasi may part na confrontation din akong ginawa na may part na sinabihan ako, huwag mo akong pagalitan. Ewan ko ba, kahit malumana yung yung pagsasalita mo, huwag mo akong pagalitan, huwag mo akong i-judge. Hindi po kita ginajudge. Hindi naman malakas hindi naman mataas ang boses ko, hindi ako nagagalit, sinasabi ko lang yung totoo. Tapos tumahimik. Ewan ko kung nagre-realize na yun. Baka, i-pray na lang natin na, oo,
kahit paulit-ulit na pray, pray, pray. Para mag-gets. Kasi may level nga naman talaga yung ano, yung knowledge and spirituality. Kung ikaw na-gets mo agad, may tao na hindi. May paunti-unti. Depende rin sa age. Depende sa age. At lalo pag sensitive yung taong yun dito at dito. Yan ang pakiramdam sa loob ng bahay. Pero, at least nakuha nila yung yung move on na parang walang nangyari din na confrontation. Kasi dati, bakit ganito, ganyan? Parang napapabalik nila yung confrontation na yun. Pero at least, may nakikita kang effect na nakaka-move on sila na parang walang nangyari sa time na yun na nasaktan nyo ang isa't isa. Pero, yung pabalik-balik talaga is yung yung past nila. Yung sakit. Lalo pag yung taong yun is, yung nakasakit sa kanila is namatay na. Wala silang narinig na sorry or any confrontation to that person who died. Kahit explain mo na mag-pray ka kay God, tapos patawarin mo rin sarili mo kasi nakaranas ka ng ganyan sa taong yan. Yun sana ang ma-heal sila. So mag-ingat kayo yung mga taong gumagawa ng masama sa kapwa niyo. Paulit-ulit yung pinupunta yung taon yun sa tarot card, tower moment, I mean, or hell sa tao, yung pakiramdam ng taong yun. So, credential nyo yun. Yung mga gumawa ng masama sa kapwa nila. Credential nyo yun sa spirituality. Kasi, damdamin yun eh. Nasasaktan nyo. May consideration din sa spirituality yung nasasaktan mo yung tao sa katotohanan. Kailangan kailangan nating maranasan yun at mapakinggan. It depends sa atin kung i-accumulate natin as hurt, hatred, or learning. Kasi kahit paulit-ulit po natin kunin ang formula, yung truth na yun na parang judgment sa isang tao, paulit-ulit natin kunin ang formula, the truth is always hurtful. It's a part of awakening also. Iba na rin yung masama, yung awakening mo sa isang masamang tao. Iba yun. Automatically, credential mo yun sa bad evil world, spirit world, or the demon, or Satan. Kay Satan. Pero pag humingi ka ng tawad or nag-repent sa mga ginawa mong masama, or gagawin mo pa, mapapatawad ka. And plus credentials din kung pumunta ka sa taong yun tapos nag-ask ka ng sorry. So, excuse me, let's start to be a good person. Not only good person, but good-hearted person. Pure, good-hearted person. And consider everything. And what is the consequence of our actions. And yung consequences ng mga pinagsasabi natin sa ibang tao din. So, pag may nasaktan din, well, I'm going to say sorry also. Sincerely sorry. Sorry sa sitwasyon na natamaan ito at ito. And I recommend you to confront yourself. Bring down that ego. Pakawalan mo muna yung me part bago mo balikan. I-realize mo muna kung bakit nasaktan ka sa sinabi ng isang tao na katotohanan. Then, balikan mo yung me part. Pag na-realize mo na baka kailangan ko to para lumakas, ina-accept mo na siya. Ulit-ulit actually. Pero thank you sa pakikinig. I hope may napapakinggan kayong bago. Kasi feeling ko pa ulit-ulit lang yung nasa utak ko at sinasabi ko. Pero thank you kung may narinig kayong bago. And always pray to God. Kasi awakening is so hard na talaga. Lalo pag pero pag nakuha mo na yung
validation sa sarili mo. Hindi mo na ma-feel yung meron lang sitwasyon na magti-trigger na mapapalabas niya yung irritation mo at anger. Pero release it. Realize. Accept. And get the lesson. Why? Na yung home na hinahanap mo lang, narinig ko din to eh. The only home that you are looking is yourself. The only validation that you are looking is yourself. The only love that you are looking for someone is yourself if you cannot find it to someone. If being a leader, maybe that's the most important, that we have to do their work to themselves so that they can give the proper, para mabigay nila yung proper way of handling situations in their country. Being a president or queen and king, or the prince and princesses, etc. The ones who handle the countries. Hindi lang yung sila, pati yung mga sanga nila, yung officials until barangay. Para maisip nila yung iba, hindi lang bulsa nila or sila, or kung ano makukuha nila, or kailangan nila yung posisyon na yun para sa power. Hindi lang yun, kundi kung anong isipin nila maitutulong nila sa kapwa nila. Well, tama na siguro yun. Long to. So, baka maboboring yung So, thank you for watching. Next, see you again in the next videos. So, comment down para kung ano din masasabi nyo. And click the bell notification if you subscribe. See you again in the next videos.